Isang tahimik na gabi matapos ang overtime sa opisina, napagpasyahan ni Jerry na sumakay sa elevator pababa. 11:00 na ng gabi at halos wala ng tao sa gusali. Pagpasok niya sa elevator, agad niyang pinindot ang pindutan ng unang palapag. Napansin niyang bukas ang ilaw, pero tila nanginginig ito. Kumikislap-kislap na parang may problema sa kuryente. Maya-maya pa, naramdaman niyang bumagal ang paggalaw ng elevator at biglang huminto ito sa ika-4 na palapag. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Wala namang sumakay, pero tila may malamig na hangin na pumasok sa loob. Napatingin si Marco sa madilim na pasilyo at sa sulok ng kanyang mata, may nakita siyang aninong mabilis na gumalaw. Kinilabutan siya. Agad niyang pinindot ang close button. Pero bago pa man sumara ang pinto, naramdaman niyang may ibang tao sa loob ng elevator. Dahan-dahan siyang lumingon at muntik na siyang mapasigaw. Sa sulok ng elevator, may isang babaeng nakayuko. Mahaba ang buhok at suot ang puting damit na may bahid ng dugo. Nanginginig niyang tinanong, "Miss, anong palapag ka?" Dahang-dahang tumingala ang babae. Nanlilisik ang kanyang mata. Walang puti, puro itim. Nang bumuka ang kanyang bibig, isang nakapangingilabot na boses ang lumabas. "Andito na tayo, Jerry." Napaatras si Jerry. Paanong nalaman ng multo ang kanyang pangalan? Biglang lumindol ang elevator. Parang may pumipigil sa pagbaba nito. Nang bumukas ang pinto, hindi ito ang unang palapag, kundi isang madilim at lumang pasilyo. Puno ng sirang bintana at dingding na may sulat ng mga lumang pangalan. Isa sa mga pangalan na nandoon ay Jerry Santos, ang buo niyang pangalan. Hindi na siya nakasigaw nang biglang hinatak siya ng malamig na kamay mula sa loob ng elevator. Ang sumunod na natandaan niya ay ang muling pagbukas ng elevator sa lobby. Ngunit wala ng Jerry na lumabas mula rito.